Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagtakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media kamukha po ng Facebook Live. At purihin ang Panginoon, ngayon po ay April 18, 2026. At ang Saturday Gospel po ang ating pagninilayan bilang pagkain espiritual. Ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. Ang binasa po nating mabuting balita sa araw na ito ay nanggaling po kay San Juan. Ito po yung senaryo na lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Ang po dito, lumakita ng mga alagad niya na si Jesus ay lumalakad sa Panginoon sa ibabaw ng tubig. Hindi nila ito nakilala kaagad. Akala nga nila multo eh. Pero ano ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad? Huwag kayong matakot. Ako ito si Jesus. At nung magpakilala ang Panginoong Jesus, tuwang-tuwa ang mga alagad at sumakay ang Panginoong Jesus sa bangka. Kasi noong mga time na yon, ang mga alagad ay nasa bangka, dumating yung malakas na hangin, tapos yung alon, malakas. Halos pumapasok na yung mga tubig dagat sa loob ng bangka. Kaya nakakatakot sila, no? So, paano po natin ito mabibigyan ng pagninilay sa ating buhay? Napakaganda ng sinabi ng Panginoon sa mga alagad. Sinabi niya, huwag kayong matakot. Sa ating buhay, marami tayong kinatatakutan. Mga bagay, pangyayari, tao, di po ba? Pero ano ba ang nag-lead sa atin? Bakit tayo natatakot? Saan magaling yung takot? Actually, yung takot na yan, ginagamit siya ng talon ng dyablo upang tayo mawalan ng tiwala sa Panginoon. Ginagamit siya ng dyablo para magkaroon tayo ng ano tawag dito, yung pagkalito. Hindi tayo makapag-focus sa Diyos. Matakot tayo para mawala yung peace of mind sa atin. Pero makikita natin sa mabuting balita na kahit ang mismo ng mga alagad na ng Panginoong Jesus yun naglilingkod na yun sa Panginoon, nakakasama na nila yun. Pero, dumadating pa rin sa kanila ang takot. Tayo, bilang mga tao, natural lang tayo matakot. Isa yung uri ng damdamin. Pero huwag hayaan nating maghari yung takot sa atin. Kasi kapag nangyari yun, yung takot na nararamdaman natin, yun ang aalipin sa atin. Kapag sinabi ng takot na, "Oops, huwag kang magkaroon ng kapayapaan sa iyong isipan." Kapag sinabi ng takot na, "Madepress ka, magkaroon ka ng anxiety," di po ba? Pero kinakailangan na yung takot na yan ay mawala. At paano mawawala yan? Kapag tayo ay naniniwala at nagtitiwala sa ating Panginoon. Ano yung mga takot na usually na dumadating sa atin? Mga takot na magkasakit, mamatay, na mawalan ng trabaho, di po ba? Bakit? Bakit natatakot? Siguro dahil kumakapit tayo sa bagay na yun, kaya natatakot tayong mawala. Pero ang Panginoong Jesus, makapangyarihan siya eh. Kapag sinabi niya na huminto yung malakas na alon, huminto yung malakas na hangin, huminto yung bagyo, gagawa niya yun at susunod sa kanya ang mga sinabi niya, susunod ang alon, ang hangin, hinto yun. Pero ito pong lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, ito isang himala.
tayo din. Maraming mga bagyo, mga pagsubok na humahampas sa ating buhay. Pero kailangan din nating lumakad sa ibabaw ng tubig. In a way na hindi literal na lalakad tayo sa ibabaw ng tubig, kundi alam natin na dapat tayo ay nangingibabaw yung ating pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Minsan nga sa maliit lang na bagay, natatakot na tayo eh. Sa simpleng ipi, sa simpleng taga, natatakot tayo pero mas malaki pa tayo doon. Ang gusto ng Diyos sa takot na magkaroon tayo ay yung tinatawag na divine fear. Sa Diyos lang tayo matakot. Hindi po ba? Hindi dahil sa pupunta tayo sa impyerno, kundi natatakot tayong gumawa ng kasalanan dahil masasaktan natin ang Diyos. Pero kung ano man yung takot na meron tayo ngayon, humingi tayo ng kalakasan ng loob sa Diyos. Amen? Sapagkat ang Diyos, nasa Kanya yung kapangyarihan na magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating isipan. Marami na talagang dapat katakutan, lalo na sa panahon na ito. Di po ba, may giyera nga sa ibang bansa? Nakakatakot yan. Kapag hindi yan nagkaroon na hindi yan na-solve, lahat tayo apektado. Maring magkaroon ng kagutuman, magkaroon ng mga sakit ng nalalaganap. Marami yan eh, magkakaruktong yan eh. Amen? Pero dahil nga sa habag ng Diyos, ano man ang kinalalagyan natin ngayon na pagsubok na nagdadala sa atin ng takot, ang Diyos ang papanatag sa atin. Amen. Ang Diyos ang magtatanggol sa atin. Binibigyan tayo ng Diyos hindi ng takot, kundi ng katapangan. Amen. Katapangan harapin. Actually, hinaharap ang mga pagsubok. Hindi tayo dapat natatakot yan. Minsan, yung mga pagsubok natin kasi tinatalikuran natin, tinatakbuhan natin, Pero hindi. Ito pong sinabi ng Panginoong Jesus na huwag kang matakot. Ito isang pangako na kung paniniwalaan natin, may mangyayari. Alam niyo, isa pa pala sa dapat nating katakutan, kung sakasakali mong matatakot tayo, ay yung gumawa tayo ng kasalanan. Yan ang katakutan natin. Kasi yan ang magdadala sa atin sa impyerno. Pero sa panahon natin ngayon, marami na ang taong hindi takot gumawa ng kasalanan. Nagiging normal na ang kasalanan. Di po ba? Yan ang katakutan natin. Kasi kapag tayo ay naniwala dyan, sa kasalanan na yan, na ginagawa na natin normal, mapupunta tayo sa impyerno. At nakakatakot ang impyerno, di po ba? Maraming beses na binanggit ang impyerno sa Biblia. Dagat-dagat ang apoy, mga uod na hindi namamatay, araw at gabi, parusa. Yan nakatakutan natin. Di po ba? Kaya nga dapat nakakarinig po tayo palagi ng salita ng Diyos para alam natin kung ano ang magagawa ng Panginoon sa mga takot natin sa ating buhay. Muli, ang takot, itatanim yan ng talunang dyablo sa ating puso para hindi tayo magtiwala sa Diyos, para lumayo tayo sa Diyos. Amen. Kasi ang takot, bibigyan ng ating isipan ng kadiliman. Pero nandiyan ang katotohanan, di po ba? Nagtagumpay na ang Panginoong Jesus. Siya ay namatay at muling nabuhay. Kaya nawa sa buhay natin ngayon, huwag natin paghariin ng takot. Lagi nating isipin na ang Panginoong Jesus, natawag tayo niyan. O bakit ka natatakot? Mas malaki ako dyan Mas malaki dapat ang pananampalataya mo kaysa sa takot mo. Kaya nga yung mga bawat gagawin natin sa ating buhay, idinadalangin natin dapat sa Panginoon yun. Amen? Na alisin yung ating mga takot. Lalo na, hindi naman tayo gumagawa ng masama. Amen? Tulad nga ng sinabi ko, ang mga tao ngayon, hindi na natatakot sa paggawa ng kasalanan. Anong mapapala na isang tao na makamtan niya ang lahat sa mundo? Ngunit ang kapalit naman nito ay ang kanyang kaluluwa. Yung kaluluwa natin ang dapat natin katakutan kung saan pupunta. Amen? Nawa, ang mabuting balita sa araw na ito ay makapagbigay sa atin ng pagninilay na marami tayong dapat katakutan sa mundo. Pero
higit sa lahat, matakot tayong gawa ng kasalanan. Kasi yun ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama namin, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin na kung ano po mang takot ng mayroon dito sa aming puso. Takot sa kamatayan, takot sa karamdaman, takot sa mga bagay na nakakapagpigil sa amin para gawin namin ito para sa iyong kapurihan. Takot na makipagrelasyon sa iyo, takot na makarinig ng iyong mabuting balita. Tanggalin ito, Panginoon. Sapagkat ang ibinigay mo po sa amin ay ang pag-ibig, ang pagtitiwala. Tanging takot lamang sa iyo dahil ikaw ay mahal namin. Takot kami, saktan ka, Panginoon. Yun nawa ang aming gawin sa araw-araw. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Diyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, tawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami painturo sa tukso, ihadya mo kami sa lahat ng masama, sa Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, wag po tayong matakot na i-share ang gospel na ito sa inyong timeline o sa inyong group chat upang may palaganap natin ng mabuting balita. Kasi po, Great Commission po yan. Yan po ang naging misyon ng Panginoon, palaganap ang mabuting balita. At kung ipagkakaloob ni Lord ang April 19, 2026, Sunday Gospel, muli sama-sama po tayong magnilay sa mabuting balita. To God be the glory.